Friday po, mga giliw naming kababayan, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na nandyan po sa ibang dagat. Ano man pong oras ngayon dyan? Ano man po ang lagay ng panahon? Welcome po kayo lagi sa Saganang Mamamayan. Mamaya po, makasama rin natin si Jen Subarjaga. At siyempre dahil Friday, kasama po natin Senador Rodante Marcoleta. Sen, magandang masayang Friday po sa inyo. Maganda at masayang Friday ng hapon sa iyo, Nelson, habang iniintay natin ang ating political analyst, Ayan na po. Jen Subarjaga. Nagsasaliksik pa eh. Nagre-research eh. Ganon din po sa ating mga kababayang nakikinig. Sana po ay sa karamihan ninyo ay kasama ninyo ngayong sumusubaybay ang ilan nating mga kababayan dyan sa Kalayaan Island Group. Aha. Sapagkat sa hapong ito ay gusto naming ipaliwanag sa inyo ang mga bagay-bagay na ipinipilit po nilang ipinupukol sa akin. Ngunit lahat po ng ito ay kagagawan ng mga tao na gusto lang magpasikat at maaaring akala niya ay nagagawa niya ang mabuti sa kanyang mga kababayan sa pamagitan ng paggawa ng mga ito. Ayan, yan muna, Nelson. Sige po. Bago po natin puntahan yung tungkol sa Kalayaan Group, ay kumustahin ko muna dahil ito ang mainit na pinag-usapan nitong nakaraang mga araw, these weekdays. Ito pong debate ninyo ni retired Justice Antonio Carpio. Ang alok nyo ay magdebate tungkol sa West Philippine Sea. Jay Tariela, yung Professor Batumbakal. Pero yung dalawa ata ay tumanggi na magdebate dahil hindi naman daw dapat pinagdedebatehan ang tungkol sa teritoryo ng Pilipinas, lalo na yung West Philippine Sea. Pero si retired Justice Antonio Carpio, ang sabi niya, debate ba? Sige, magdebate tayo. Etong dalawa, ang ating pag-usapan, dalawang tema. Sen, ano ang tugon po ninyo dito? Hindi, unang-una, ikinatuwa ko naman yung pagtanggap niya doon sa aking proposal. Actually, debate nga lang ang nagamit ko. Pero sinabi ko, friendly debate. Apo, friendly debate. Ang gusto ko nga sabihin sana, parang free-willing discussion ng isang namumuong suliranin sa ating lipunan. Kasi ang pinagmumulan nito ay sari-saring mga fabricated na pinagsama-sama. Mamaya ipakikita natin para linawin natin ang lahat ng ito. Apo. Sabi ko nga sa ikinatuwa ko ito. Ngunit nagkaroon lang ako ng konting reservation doon sa kanyang pagtanggap dahil gusto niyang limitahin yung pinaka-area ng pag-uusapan. Nilinya na niya, sinabi ko raw na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi naman niya kasi binalikan yung mga pangyayari kung bakit nabanggit ko yung ganong klaseng pananalita. Na noon, totoo, no, sa isa sa mga pagdinig namin sa House of Representatives, may kinalaman doon sa mga vloggers. Apo. Dahil sa kakulangan ng mga maraming mga impormasyon, lalong-lalo na ako sa South China Sea, na kung tawagin yung ibang panig nga nito yung West Philippine Sea. Nasabi ko nga, sa totoo lang, if we take into account the international community, Yes. there is no such thing as West Philippine Sea. Pinipilit kong ipaliwanag na para tanggapin na magkaroon tayo ng West Philippine Sea, marami tayong mga steps na gagawin. Ido-drawing natin yan, gagawan natin ng chart na mga kasamang coordinates, at yan i-deposit natin sa United Nations at sa mga relevant international organizations. Opo. Dahil kailangan yon upang mabigyan natin ng pagkakataon ng iba't ibang mga bansa, makita nila, kasi ang pangkaraniwang ginagawa, yung iba, aaksipin nila yung ating proposal, yung ating mapa, yung ating submission, pero yung iba, questionin nila, re-rejectin nila. Lalong-lalo na pa nga, dito sa panig ng ating karagatan nga, ang daming mga claimants eh. Opo. Nandyan ang Vietnam, nandyan ang Malaysia, nandyan ang China, nandyan ang Taiwan. Ito mga ito eh. Kaya kailangan, sabi ko, kung magdo-drawing tayo, kasangkot ang international community. Kasi
gagawa tayo ng ating national law, hindi natin isasaalang-alang ang international law, hindi naman ganun. Kasi party tayo ng international community, muning umiiral na international order, legal order, i-rationalize natin, i-harmonize natin yung ating national law na hindi babangga doon sa namamayaning pandaigdigang mga regulasyon. Yun lang sinabi ko. Pagkatapos, pagdidibatihin namin na sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. So, hindi ka, paano yung mapapaliwanag yung gano'n? Pagkatapos, sinabi ko raw na ang KIG is not part of the Philippine territory. Kailan ko naman sinabi yun? So, sabi ko, para maglinaw ito, pwede ba wag na kayong maglagay ng mga kondisyones? Kasi unang-una hindi ko naman sinabi na Formal debate. Parang hindi ko naman sinabi na ang KIG ay hindi parte ng ating teritoryo. Ang pinag-uusapan lang natin kung paano natin iguguhit, ido-drawing yung saganang hangganan ng ating West Philippine Sea. So habang tinatanong ko ito, kagaya ng dinidiscuss natin, hindi ko malaman kung bakit pinipilit nilang pro-China. Ako, wala naman akong sinasabing ito ay sa China, ito sa atin. Ito, wala. Sinasabi ko lang, pag-usapan nga natin, hanggang saan ba yung hangganan? Meron na ba tayong mapa at meron na ba tayong coordinates? At ito ba'y na-deposit na natin? Kasi kailangan yan. Ito naman ang regulasyon. Ba't pa ayaw ninyo na pag-usapan natin para sa ganun malaman ng tao, ano ba talagang pinagmulan nito? Kaya naisip ko tuloy na para liwanagin natin, akalain mong ito, gumawa si mamaya siguro sa bandang huli para ganap maintindihan ng ating mga kababayan. Ipakikita ko yung aming mga pagdinig. Ito, ang pagdinig na ito naganap dun sa Commission on Appointments na kung saan nakaharap yung 34 na opisyal ng ating armed forces. Doon ay makikita ninyo, nagtatanong ako, sumasagot yun, pero si Senador Ping Lacson, in-splice niya, kung ano yung tanong ko, yung sagot na iba yung ilalagay niyang parang isinagot. parang inedit. I-edit niya, halimbawa, ang tanong ko, ganito, yung sagot, hindi yan ang kukunin niya, kung hindi yung sinagot niya sa ibang panig ng aking pagtatanong. At saka niya ngayon sasabihin, halimbawa, bibigyan ko na kayo ng parang pinaka-gist. Tinatanong ko yung kapitan na nagre-represent nung 34 na opisyal. Alam mo baka ako kung alam mo baka ako na yung halimbawa yung 4 na occupied territories natin sa KIG ay lampas sa ating exclusive economic zone. Hindi niya masagot yun. Ibig ko sabihin, hindi niya alam. Nasa loob po. Hindi sinabi ko, Kapitan, maging honest ka lang sapagkat ako, I will not take it against you. Sinabi ko nga sa'yo na ako'y naniniwala na lahat kayong ngayon na nandito sa harap namin ay kailangan kayong makonfirma sa araw na ito. Kung hindi mo alam, sabihin mo lang. Kasi ang totoo, nasa labas talaga sila. Tapos tinatanong ko, kaya ko nasabi yun, kaya kita tinatanong dahil nga ako sa napakahirap talaga yung kung paano natin lalagyan ng hangganan yung West Philippine Sea base sa mga batas nating ginawa. Tingnan sabi niya, basta hindi niya masagot Sabi ko, napakahirap. Sabi ko, sinabi ko yung mga obstacles, Yung mga legal obstacles, galing na rin dun sa mga artikulo ng UNCLOS. At yung iba pa nga, ay galing na rin dun mismo sa award. Yes. So sabi ko talagang imposible. Alam mo, Kapitan, para magawa mo yan, you will give up. Para madali. Para madali ang gawain mo, you will have to give up the KIG. Parang ganun. Or yung ibang features na ating inoccupy. So yung pinag-uusapan dito is a theoretical scenario. Kasi nga mahirap hindi lang mahirap gawin, imposible na gagawin
Dahil nga, ang daming obstacles. Isa na doon, sabi ko, ma-appropriate mo yung high seas na ipinagbabawal ng Article 89 ng UNCLOS. Doon pa lang, barado ka na. Babara ka sa Article 7, babara ka pa sa Article 47. Opo. So talaga ka kung di ko maisip kung paano mo gagawin. Ngayon, para madali, I-give up. i-give up mo siguro. Parang ganon. So, I am not advocating to give it up, but I am only trying to reinforce the argument na mahirap talagang gawin. Di ba? So, parang sa logic kasi, tinatawag namin yan na partial contraposition. So, kung hindi nila maintindihan yun, nasa kanila yun. Ano? Ngayon, nagtanong uli ako sa kanya, sabi ko, doon sa isa ka akong statement ng DFA, pagka ginagawa mo itong mga bagay nito, halimbawa, yung ginawa ni Tariela, meron kang diplomatic gain o meron kang interest na maaring mag-gain mo So, tinan ko, sa ginawa ni Tariela, what do you think is the economic or diplomatic gain na napunta sa ating bansa? Doon niya sinagot na, kasi hindi niya masagot yun. Sir, sabi niya, we will fight for what is legally ours. Doon yan. Okay. So, itong salitaan na to, in-splice ni Senator Ping, makikita ko sa inyo mamaya, doon sa sinabi kong, you have to give up. You have to give up the KIG. Tapos idinugtong niya yung sagot na we will fight for whatever is. na para bang yun Para bang yun ang sinagot niya sa akin. na hindi mo dapat i-give up ito. Parang gano'n. At pagkatapos, so isinama niya yung kanyang sariling conversation doon. I congratulate you for standing up to the questioning of Senator Marcoleta. Tapos ipinakita niya yung mga reels, mga stills, yung nung siya nangangampanya ng 2022, nandun pala siya sa Kalayaan Group na nakaano siya. So anong intention para, bakit hindi po ang tunay na pangyayari ang ipakita natin sa tao? Bakit parang merong panlilin lang? Hindi parang panlilin lang talaga yun. Totoo po yun. Inedit Inedit niya para makapanlin lang siya. Para masiraan niya ako na talagang sinabi kong i-give up mo yan at sinagot ako ng kapitan, we will fight for what is ours. Tapos kinongratulate niya yung kapitan na matapang siyang sumagot. Para ba lumalabas siya ang bida? Pagkatapos nagbida-bida siya ngayon, makikita mo doon sa mga reels na yon, nakalagay Ping siya yung gumawa. Sa Facebook yata niya in-upload pa yun. Pero nakalimutan niya, Nelson. Alam mo, sa Philippine Military Academy, PMA nga po si Senador. alam naman natin yun. Hindi naman niya ikakaila yun. Alam ko, sa Philippine Military Academy, Nelson, ang isang kadete ay ginagabayan ng dalawang pamantayan na inilagay bilang isang tanong. Dalawang tanong yun actually. Sabi niya sa'yo, tanong niya sa'yo, do I intend to deceive? Pangalawa, may intensyon ba akong meron ba akong intensyon na mandila? Mandaya. Mandaya. Yung pangalawa, do I intend to gain undue advantage? So, intensyon ko ba na may pakinabang? makapanggulang ako at magkaroon ng pakinabang. Magulangan kita na may pakinabang. Tapos sabi, ito yung pamantayan. If you can answer no to both, okay. Sa dalawa, natanong. then you are doing the honorable thing. Ayun. So, ibig sabihin, kailangan wala kang intensyong mandil lang. At pangalawa, kailangan wala ka ring intensyon na kaya mo gagawin yun ay para makapanlamang ka sa kapwa mo. Manlalamang ka nga, magkakaroon ka pa ng advantage. Meron ka pang sukli, ayang ibig sabihin. So, kung ang tanong, kung nasagot mo ng no ito, honorable ka. Paano niyan sasagutin ng no ito? Halimbawa, yung in-splice, ito yung tanong, yung sagot ay, actually, hindi nga tanong yun
Oo. Hindi nga tanong yung sa Oo. Ito Ay, yung statement. tinatanong ko nga siya ngayon. Tapos idinugtong doon sa kabila. Tatanungin natin siya ngayon. Do you intend to deceive? Sasabihin niya, no? Ay, nanlinlang ka na eh. Pinagsama mo eh. Ikaw ang gumawa eh. Sana man lang kung ibang tao, hindi niya alam, na ipagkamali niya, ginawa pala niya ito. Tsaka siya na, okay lang. Pero sa kanya nagmula eh. At saka, Sen, nandun siya nung nangyari yan eh. Ibig sabihin, alam niyang hindi yun Nandun siya. hindi yun ang message. Hindi yun ang message. Alam niya Oo. na theoretical scenario ang sinasabi ko, it's partial contraposition. Para ba sinabi ko nga eh, Nelson, ikaw naman, sinabi ko nga sa iyo na huwag mong kakainin yan. Ako malalasong ka dyan. Pero kung gusto mong magpakamatay, Kainin mo. kainin mo. So, hindi mo naman Sinasabi, ina-advocate ba kung bang kainin mo yan para mamatay ka? Hindi, sinasabi niyo lang sa akin kung gaano kasama yun. Sinasabi ko lang, para warningan kita ng doble-doble na huwag mong gagawin Pagka yan. ginawa ko, ganun mangyayari talaga. Oo. O hindi ba niya naintindihan yun? O, do I intend to gain undue advantage? Siguro. Sapagkat nakikita mo siguro na kapag nasiraan mo ko, baka sumikat ka. At saka nilagay niya yung statement niya sa bandang huli. Mamaya, ipakikita natin Hindi yun. ba ngayon na? Para... Hindi, mamaya kasi may di-discuss lang ako. Okay. Mamaya. Mamaya pa. Oo, kasi ang sabi ko kay Direk, unahin muna natin yung unang-una. Baka malito siya eh. Okay, sige po. Kasi sinasabi ko nga, nasaan ba ang hangganan ng West Philippine Sea? Sa Sa gina- bagay, Sen, bago mo sabihin yan, ito ngayon ang viral na pinag-uusapan, yung mapa ng West Philippine Sea, dahil si retired Justice Antonio Carpio, sa isang statement, sinabi niya, there's no need to announce coordinate of outer limits of EEC. Na sinagot naman nung maraming mga eksperto, ang sabi niya, mali ka dyan. Dahil dapat alam mo ang boundary, yung limit. Kung hindi, lalagpas ka nga doon sa mga neighbor natin na meron ding teritoryo. So magkakagulo kung susundin natin itong gusto mangyari ni Justice Carpio. Tama. Kaya nga, pinipilit kong linawin yon. Opo. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Kasi maraming nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea. Hindi mo ba nakita? May mga digital billboard dyan sa EDSA? Marami. O isa sa amin, sa Senado, ang Meron naglagay. Sabi niya, West Philippine Sea, atin ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun, Nelson. Ngayon, sa pagtatanong ko na yun, bakit mo ako babansagan na traidor? Meron ba ako sinasabing ka-traidor-traidor doon? Hindi naman sinabi sa China ang West Philippines. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Oo. Kasi, tingnan mo Nelson, kung tayo-tayo lang, alam ba nandito tayo sa studio, atin ito. Ay, alam naman natin lahat ito eh. Kasi may mga... Sino bang kukontra dito? Wala kukontra. Okay. Ngunit kapag ang pinag-uusapan, ito karagatan, Dagat. na disputed pa ng napakaraming bansa, Oo. paano tayo haharap sa International Tribunal pagdating ng araw? Amin ito. Yun ang sasabihin na natin eh. Kasangkot na sila eh. Hindi, amin ito. Patunayan nyo, sabi nila. At saka, Sen, ito mahirap talaga. Dito sabi mo, sa studio, atin ito, kita mo kasi yung boundary. Tayo, alam natin. Oo. Tayo kasi domestic. Tayo. Ngayon, pagdating sa labas, Pagdating sa dagat, lalo na. sa dagat, Pag sinabi mo- karap na natin ang maraming mga nangaagin. Hindi lang naman tayo ang claimants eh. Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. kinuha ko na mismo yung volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Ang volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang sige, ipakita natin yung pwede natin ipakita yung isang slide direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung
Volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo dyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. Okay. Oo. Oh. So tayo ang nag-submit nito. Oo, sa bandang kanan yan, makikita mo pa yung ano may bandang kanan yan direct Makikita natin yung contents. Ayan ang contents niya. Aha. Diyan nakalagay, gusto ko lang ipakita, ganyang kalawak yung volume 2. Dami. Oo. Yan ang volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na Larawan. Ayan. larawan, Oo. picture. Ayan. So West Philippine Sea. Yang puti, tingnan ninyong mabuti. Yang puti, nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water kung tawagin. Oh, yan ang international waters na kung tawagin ay high High seas. seas, Makikita nyo, merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa sa Pag-asa atin. Island, okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Pag-asa. Oo, kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. Oo. So nasa labas po siya. Nasa labas, pati Okay. yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yon. Aha. Nautical miles away from the baseline. Aha. Yung kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Ang mapang gobyerno ito. ang gumawa. Sila pong sumukat dyan, yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala yung mapa. Bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung sinasabi KIG, niyo. kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-occupy. Aha. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw na malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Bakit na... Ako po ba ang gumawa niyan? Hindi po. Oo. Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Carpio, katulong si Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakana nito? Sila, alam nila yan. Kasama sila? Kasama sila sa team Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila Oo. na traidor, samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Kalayaan Island Group? Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Hindi, sabi nyo nga labas sila sa EEC. Paano mo isasama? Ay ba, ako nang gagawa ko. Kaya nga ilalaban ko nga Idinodrawing ko nga yung Dahil inilalaban mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro, kung magkakatapos-tapos kami, itong isang puti na to kako, Opo. West Philippine Sea 1. Okay. Yun namang isang, Nasa loob. yun namang medyo kako ganito, lalagyan ko ng West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa ganun masakop ko. Kakatulungin ko yung number. Tulungan mo ako dito, ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Kalayaan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sila po. Tapos Pagkat- ipipilit nila dapat kasama. Sino po ang traidor? Oo nga, ano. Yan po igawa nila Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Kalayaan Island Group, huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una. Yan po. Yan po ay makikita ninyo sa volume 2 na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. O yan, malinaw. Paano mo sasabihin ngayon si Marcoleta kanya traidor, inaalis niya, igiba pang doon nila ako pinipilit Oo. Samantalang sila po ang una. Ayan po, napakalinaw niya. Sila po ang naglagay West Philippine Sea. Kitang-kita niyo po. Pero hindi nila sinaklaw yung mga features na ngayon po ay pag-aari natin talaga sapagkat okupado po natin yung mga yan. Ipakita niyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Na yun sana ang maging West Philippine Sea. Kaya yan ang gagawin ko. Sinaklaw ko ngayon. Kaya yung blue. Aha. Sa west, ayan ang mapa ng Pilipinas, yung kulay, Yung sa yung puti. kulay yellow.
Tapos yung puti, Yung puti, yan ang internal sea. Internal sea. Yung Yung blue, nasa kaliwa niya, western side, Oo. yan ngayon ang West Philippine Sea, pero sinama ko. mapapalaki ba natin nito? Ipalakihin mo nga yan. I-zoom mo ng kaunti. So ito ang... Dapat So, dapat ganito yung isinabit dapat nila? ganyan ang ginawa nila. Ito tong Spratlys na sa baba. Oo nga, ano? Oh, kasi makikita mo diyan masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, Oo. pipilitin ko ang NAMRIA, humanap ka ng malilit na bato para maidugtong natin talaga yan. Oo. Eh, di ba sen bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na hindi mo pwedeng... Ilalabang ko nga kasi ito nga nasakop na natin ng high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko sa kanila. Oo. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius, Oo. in-enclose nila yung Chagos Archipelago. Nakakuha sila sa high seas. Aha. Ah. Kaya kailangan nilang i-deposit eh. So, ilalaban mo lang talaga. Oh, pagkatapos meron pang isa. Yung Brazil. Yung St. Peter at saka St. Paul, in-enclose niya. Nakakuha siya uli sa high seas. Kagaya ng gagawin natin, makakakuha tayo eh. Oo. Ngayon, hanggang ngayon wala pang nag-o-object sa ginawa ng Mauritius at saka ng United Kingdom at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema, Sen, nag-submit na sila nung hindi kasama yung kay IG. Anong epekto nun? Hindi yun nag-submit kasi sila, mali nga eh. Oo. Ngayon, May ano ba yun? May epekto ba yun sa batas yun na ito na sinabit mo tapos yung doktrina ng Estoppel. anong ibig sabihin nun? Ginawa mo na ito eh. Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa, tapos papalitan mo. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin, Sen, yung ginawa nilang mapa ni na Carpio at ni Batong Bakal. Hindi ko sinasabing silang gumawa. Ibig sabihin, yung Kasama sinabit sila nila, nung isubmit nila ito. nagpahina sa ating claim. Siguro. Bakit? Yan nga yung isang mapa, hindi yan. Yung mapang yan ang gusto ko sanang isinabit nila. Oh, so dapat nung nakita nila yung isasubmit ito, tinutulan dapat nila yon gaya ng pagtutol nila sa inyo ngayon. Sana. Tingnan mo. Yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng high seas, wala pang nag-object hanggang ngayon. Oh, Maski ang Amerika, hindi nag-object. ganun ba? Oo. So dito, kung may mag-object man, at least yan ang pag-uusapan. So ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? Oh. Yan po napatunay. Balik nyo yung unang mapa. Balik nyo yung unang mapa. Oo. Ayan. Malinaw na malinaw po dyan. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea. Hindi po nila sinama Ang KIG. yung Kalayaan Island Group. Kaya po kayong mga nakatira dyan, alam na po ninyo kung sino ang traidor dyan. Oh. Mamaya i-discuss natin yung una kong diniscuss, bakit nila ginagawa ito? Bakit sa akin nila pinupukol ito? Mamaya ikukwento natin. Sige po, Sen, magbe-break lang tayo ha, pero ito po muna. Sana tayo? Doon tayo sa punto ng coordinates. Yes. May nagsasabi kasi hindi na kailangan yan. Ayun nga, Pwede nga po. para maging malinaw kung ano talagang sinasabi, doon tayo sa eksaktong sinabi. Oo. Ang sabi po ito nakita ko ito ilang araw na at maraming nag-share nito na mga supporter ng konseptong ito ha. Ang sabi dito, the rights of a coastal state over its continental shelf exist ipso facto and ab yan. initio by virtue of its sovereignty over the land. The territorial sea and the continental shelf were the exclusive economic zone and extended continental shelf are considered integral natural extension of the coastal land territory. This is expressed in the international law principle of the land dominates the sea. A coastal state has an inherent rights to its continental shelf without need of any formality, announcement, proclamation, or occupation. There is therefore no need to proclaim the coordinates of the outer limits of a coastal states. Sino nagsabi niyan? Justice Antonio Carpio. Ulitin mo nga kung sino nagsabi. Retired Justice Antonio Carpio. Yun ang principle. Okay. International principle. In an ideal world,
Tama naman yun eh. Pero, ideal ba yung mundo natin, Nelson? Lalo na dito sa Pilipinas, yung pinag-uusapan. Exclusive economic zone at saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Okay? Ilan ang nag-overlap na water system dyan? Isa-isayin natin. Sa bandang norte, meron tayong problema, nag-overlap nasa Taiwan at saka China Yan. because of the Pratas Island. Okay? Bandang norte pa rin, nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Ito ay problema natin sa Japan at saka sa Palau. Baba tayo sa south. May problema tayo dahil sa Sabak Lane. Yan. So nag-overlap ang ating Oho. EEZ. Sabah, Malaysia. Oo. Meron pa sa Indonesia. May konting dispute. Nagkukulay ang ating Celebes Sea at saka yung Sulu Sea. Ideal ba yun? Kaya nga ang sinabi ng UNCLOS, kung pakikinggan mo, sino na yun? Retired Justice. Si retired Justice, okay? Oo. E di huwag na natin pakinggan yung Article 75 at saka Article 84 ng UNCLOS. Ano bang sabi ng article? Na kailangan magsumite. Oo. Kasi alam mo, ang UNCLOS pinagmumula ng ating karapatan. Ngunit meron ding partiyan ng obligasyon ng bawat estado. Para maklaim mo yung karapatan na yon. Kaya kailangan, meron tayong coordinates talaga. Nag-aaway-aaway nga eh. Baka naman walang letra por letra na kasulat na kailangan ng coordinates. So, di basahin niya. Alam nga naman akong magbasa sa kanya. Kailangan, basahin niya. Ito, binabanggit ko na nga sa kanya. Article 75 at saka Article 84, inuobliga po tayo ng UNCLOS. Na magsumite. Oo. Hindi lamang yun. Alam mo kung sino pang nag-uubliga sa atin? Sino? Yung Secretary General ng United Nations. Sapagkat tayo ay miyembro ng UN. Opo. Alam mo, nag-i-issue ng regular na paalala ang United Nations na tayo ay mag-comply doon sa mga regulatory issues. Kagaya, pinagsasambit tayo ng coordinates talaga. Alam ba nyo ngayon, isipin mo, ito, kailangan malaman ninyong dalawa ito. Obligasyon ito Opo. ng isang partido ng isang treaty. Okay? Kailan ba tayo nag-sign sa UNCLOS Gen? Kailan pa? 1982. 1982 na pala. Niratify ng ating pamahalaan 1984. Okay. Naging enforceable sa atin Opo. 1997 o 1994. 1994. Okay. Sa makatwid, 1994, 2026, ilang taon nang nakararaan? Nelson, Mga... mathematician, 32. 32. Tama. 32 years ago. Oh. Sabi ng Article 75, 84, mag-submit kayo ng chart sa mga coordinates. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagsasubmit. 32 years nang nakakaraan. Babasahin ko na para akala ano nyo lang yan interpretation. So yan, nakita na niya. Ayan, Basahin mo. Article 75. Part of the Convention's provision on the exclusive economic zone requires coastal states to provide publicity for charts or list of geographical coordinates. Yan. Ulitin mo nga yun. List of geographical Ayan, coordinates sana nakikinig yan. defining the outer limits of their EEZ. Oh. Ibig sabihin, Sen, parang talagang banggaan no? Hindi ba obligasyon 'yon? Ibig mo sabihin ikaw pinangangalandakan mo ang karapatan mo sa UNCLOS, pero yung obligasyon hindi mo tinutupad. Dalawang bagay 'yun, Nelson Tama. Alamin mo ang karapatan mo, sinasaad sa UNCLOS, ngunit gampanan mo ang pananagutan mo, ang obligasyon mo na nakasaad din dito. 84, ano sinasabi ng 84? Yan. Hanggang 75 lang po ito. Sige, basta total nabasa niya na yung dito pa lang, dito pa lang tapos na tayo O bakit niya sinasabi? Sinong paniniwalaan mo ngayon? Yung UNCLOS o yung sinasabi niya? Makikita po ng natin ngayon. Bakit po kailangan ng coordinates?
ang dami po kasing disputants eh. Ang daming claimants eh. Tama po. Para hindi magulo, yun lamang ano po eh. Yun lamang pong sasabihin ko sa inyo, meron tayong tinatawag na International Seabed Authority. Okay. Yan po ay may kinalaman sa mga vessels na nag-explore po ng oil and gas. Na ganyan, tsaka ibang magnetic minerals, ano? So, exploration naman po ito. Okay. Ibang genetic minerals, I'm sorry, no? Sana kung ang pakay mo lang ay Maritime Scientific Research. MSR. So yan, kakaraniwan may consent na yan kasi kailangan ng pangmundong ano yan eh. Ano yan eh, agham yan eh. Research. Para malaman natin kung Ganun ano. pala yun. Yan, walang masyadong problema yan eh. Masyadong tututol. Pero pagka pumalaot ka at ang gagawin mo ay exploration, oil, gas, Ayan. and genetic minerals, i-guide ka ng Seabed Authority kasi nasa ilalim na yan. Kaya nga yung continental shelf mo, kailangan yan eh. Opo. Kung wala kang coordinates, hindi ka basta makakapasok dyan. Ayun. Sasabihin ng ano, pag may coordinates, di kung wala kang, kaya pala pasok ng pasok sa atin yung mga yan eh. Paano, kasalanan lahat ni Justice Carpio, sinabi niya, hindi na dapat magkaroon ng coordinates. Kaya siguro po ngayon, papasukan tayo ng lahat ng mga nag-i-explore na yan, sisihin po ninyo siya. Kasi ayaw niya magbigay ng coordinates eh. Hanggang ngayon po, ay wala pa po tayong coordinates pagkatapos ng 32 taon. Alam niyo kung bakit? Ayoko. Kasi pinayuhan nga ni Carpio na wag na maggumawa. Kaya nga siguro. Ngayon, madali namang kwentahin. Na pag sinasabi natin, halimbawa sinabi ni Jen, sinabi ni Nelson, sinabi ko na rin, hanggang ngayon po, after 32 years, bakit hindi po tayo makapag-submit, makapag-devotion ng chart at geographic coordinates? Mali ka naman eh. Kapag ang dami na namin puntahan po ninyo yung website po ng Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Dualos. Real time po ito. Yan po, ibibigyan po kayo ng update kung ano po ang naisubmit na natin. Tayo, transparent tayo eh. Ang sinasabi natin dito puro totoo. Walang panlilinlang, walang pandaraya, walang panliligaw. Yan ang patakaran ng istasyon na ito. Hindi kagaya ng senador na binanggit natin kanina, yung tanong ko, kinuha niya sa ibang sagot. Pinaglalaban niya at pagkatapos papasok siya, parang akala mo siyang national hero. Mamaya, i-discuss natin. Alam mo kung bakit nila ina-avoid ang coordinates? Hindi nila talaga kayang gawin ito eh. Ganun ho. Talagang imposible gawin, ano? Samantalang hindi naman siyang gagawa. Ang NAMRIA ang gagawa niyan eh. Di tulungan natin ang NAMRIA. Pagtulong-tulungan natin, ilaban ang saganang atin. Kung mahirap, hindi baling mahirap, pero tangkain natin, kagaya ng ginawa ng Mauricio, sinasabi ko sa iyo. Kinuha nila yung parte ng high seas para makapag-declare sila ng Chagos Archipelago. Ang Brazil, in-enclose nila yung St. Peter at saka yung St. Paul, taking part of the high seas. Iniintay nila kung may mag-object. Fortunately, walang nag-object. Kahit na ang Amerika hindi nag-object. Baka sakaling maging katanggap-tanggap yun. Ano? Bakit hindi natin gawin? Ba't di natin ilaban? Hinahamon ko lang sila dito pagkatapos ako ngayon ang gagawing traidor, senador. Hindi kasi nila kayang gawin. Alam mo kung ba't tinatago ang coordinates? Bakit daw po? Bakit? Nakakalimutan na ba natin ang bangungot tungkol sa flood control? Kaya tayo nagkanda... nagkaganto-ganito, nagkagulo-gulo na. Nagkahetot-hetot, sabi nila. Hindi ko alam. Kasi nga, yung coordinates mali-mali. Coordinates din. Coordinates din ang problema eh. Yes. Nakita mo? Wala naman palang ilog doon. Pati ang Pangulo na namali doon sa coordinates Kaya nga, niya. isip-isipin mo yung discrepancy between, sabi ko, between 70 meters to 400 meters. So may nawawalang river, may nawawalang lake, may nawawalang kung ano-ano. Coordinates, napaka-importante. Yes. Ngayon, uulitin ba ninyo ang nangyari na bangungot kamakailan lamang? At ngayon sasabihin nyo na naman, hindi importante ang coordinates? Ito, bansa na lang natin. Ngayon, pinag-uusapan lang natin flood control. Puro tubig ang pinag-uusapan dito. Ngayon, isasangkot nyo na naman ang West Philippine Sea. Gusto nyo mag-drawing, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula at saan kayo hahangga. Tapos sasabihin nyo, ako may pakanan nito. Kayo po eh. Kayo po nagsimula ng mapa. Inalis po ninyo ang KIG. Tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po ako papayag dyan.
Oo. Yung kagagawan pala nila, ibinenta. Sa akin nila ibinibintang. Binibintang, ano? Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Oo nga. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Sana ito'y maintindihan ng mahigit na nakararami nating kababayan. Sana, no? Kasi talaga ngayon sa social media, Palagay ko, ngayon, sobrang laganap pa, fake news eh. Sabi ko nga, kung nakikinig, yung vice mayor ng Kalayaan. Ng Kalayaan, opo. Oh. Kasi na-interview siya sa Isang palatuntunan po. Oo. sa GMA, Opo. whatever, sa isang Opo. palatuntunan. Oho. Pati yung mayor. Oo. Nakiusap naman ako na pagbigyan nyo rin ako. Kinausap naman nila ako, nakapagpaliwanag naman ako. Ayun. Ganun po. Oo, kaya unti-unti naliliwanagan sila ngayon. Oho. Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Sige po. Direct. Sige po. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our sees our rights and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Oho. Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi na kaya nga sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ng ating exclusive economic zone. Pero Opo. sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state Opo. ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... Opo, doon niya pinasok yun. Yun ang naging So, sagot niya. pinagsama-sama po niya, para sa ganon, akala mo, pinagigibab ko, sumagot, ilalaban po namin yan, Aha. kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Oho. Na para bagang ang dating, kinakampihan niya yung si Captain Pilar kasi nga Oo. yung mga sagot daw niya. Samantalang Sa mga ang tanong pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka Oo. para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maidodrawing talaga ang West Philippine Sea. Ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap nasagutin na talagang kung nga yung mga Namria, hirap na hirap siya pa kaya. Yung kapitan. Oh, talagang hindi mo ako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Oho. Doon niya kinuha yon. Oho. O, pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang naibigay kayo, pero babasahin ko. Kasi feeling niya, Sen, mukhang Ito, pakikita ko, gawa niya ito. Sa kanya galing ito, babasahin ko lang. In geopolitics, sabi meron niya. doon tayo. Sige, ipakita niya sa Itong ganito? Yes. Yan. Sige. Sige po, ano po laban, Sen? Habang Sabi yan. niya, in geopolitics, Okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili nila? Meron naman siyang tinutukoy dito eh. Gusto ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea.
Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano ba definition ng Ibig sabihin talaga ng geopolitics? geopolitics. Bakit? Yun ang kanyang Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Oh. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. Ayun. In dirty, maruming politika. Oh. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman. I-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pinatutungkulan na naman siya. Oh. Mahilig siya sa ganito eh. Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinipay niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Opo. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Oh. Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson, debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente ng Pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman akong sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila eh. May not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor, Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Parang nagmamalasakit siya na. May bahid ng pagmamalasakit, ha? Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, Okay. yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Opo. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? PMA ito Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. Bakit niya, ito yung tinatanong ko sa kanya, ba't niya ginagawa ito? Ito pa sa Twitter, X. An earnest appeal to Justice Antonio Carpio and Attorney J. Batong Bakal. Let's spare our country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan eh. Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka magkakahalataan Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yung kanyang draft ay hindi maliwanag, paiba-iba. Hindi malaman kung saan tutungo. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para palabuin ang issue ng flood control? Doon pa lang ito yung hinahanap sa iyo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Pero pa iba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-charge natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-charge. Ano ba talaga? Saan ba talaga patutungo ito? So, imbes na ito ang bigyan niya ng focus, ng attention. Pinaka-focus ng attention sapagkat itong kailangan ayusin mo, naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Dahil ikaw ang chairman yan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagliliwanag sana, para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue, may kinalaman sa masalimut na issue na yan, sasabihin mo na naman, wag na kayo makipagdebate. Ano bang pakialam mo dito? Di ba? Lahat gusto niyang pakialaman. Siguro, baka sabihin niya, bilang senador ng bayan, siyempre, baka may pakialam din po sa Sen, di ba?
pakialaman mo yung talagang makabubuti sa bansa natin. Ayun, Bakit pagka pagliliwanag, nakikialam ka? Pero yung paglalabo, pinipilit mo. Itong pinag-uusapan natin, yung flood control eh. Ito yung liwanagin mo. Huwag mo palalabuin. Oh. Hindi pa tapos dito sapagkat kung sakali makakuha kayo ng pipirma, kung sakali lang magtagumpay kayo, makakuha kayo ng pirma na labing isa. So it becomes the majority report. Okay. Okay? Majority report. O edi i-adapt natin. Okay? O paano ngayon? Pagtayo mo ngayon, i-depensa mo sa plenary yan. Yun ang Diba? proseso. Yun pala. Oh. Ito yung dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Nilimas ang kabangbayan. Hindi mo pa nga naliliwanagan eh. Ang daming malabo dito. Ang daming pinalabo dito. Pati direction hindi na malaman. Ha? Pati coordinates. Oh, pati coordinates. Noon pa sinabi ko na pagkatapos tinangka nilang basagin at tapos bandang huli inamin na naman. O ngayon sabi niya, I'll make one emphasis. Opo. I will go wherever evidence leads us. O yun na nga, tindi nun, Sen. Oo. Natatandaan ko yun. Ano ngayon? Papunta lahat sa sapsap. Nabanggit sa Papunta inyo. lahat sa sapsap eh. Yung ba yung direction, pupuntahan natin ang mga sapsap? Parang yung talagang direksyon niyan, Sen. Kasi Oo. ayaw niya paabutin yung palalaking isda eh. O kaya siguro, yung sa paggawa ng West Philippine Sea, Yun ang baka nakitang sinakop nila alternatibo. sapsap lang. Paano yung KIG? Tinatanong ko uli, titignan po ninyo, balikan po ninyo yung mapa. Bakit po ninyo hiniwalay Ang KIG. ang KIG? Hindi po kami gumawa niyan, ginawa po ng ating pamahalaan. At nung isubmit po yan sa tribunal, kasama si Justice Carpio, kasama si Batong Bakal. Tapos Ngayon, ang mangyayari ngayon, stopel. Hindi natin kayang baguhin yon kasi sinabit natin naisabit dyan. na, Hindi lamang yun, ha? Marami pang mapang ganun din ang uri. Hindi lamang yung pinakita, isa lamang yun sa pinakita ko. Pagkatapos sasabihin nyo, merong isang traidor. Tapos kayo ang sasabihin, hindi nagsasalitang hindi teritoryo ng Pilipinas ang KIG. Pagkatapos sa akin yung sasabing, Parang ipinamimigay niyo raw ang KIG. pagkatapos hahamunin pa ako sa sinabi kong, whether or not the KIG is part, kayo nga ang nauna eh, iniwalay nga ninyo eh. Pero ano pang original version? Alam mo, Sen? kaya hindi ko muna nilabasan. Ayaw kung kahit papano, siyempre yung gobyerno nagkamali siguro. Bakit ganun? Ano? Oo nga Pero po. napilitan na rin ako eh. Paano? Sa akin ipinupukol ang pagkakamali na sila ang gumawa. Pagkatapos pagtatakpan nila yung kanilang pagkakamali. Huwag ka mag-alala, Justice Carpio. Meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 square nautical miles ng ating territorial sea. Bay, napakalaking bahagi ng Pilipinas to, Sen. Yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit, Jen? Doon sa kanyang ginawang pagdidesisyon, inakala niya, Ito po, Sen, desisyon na po niya ito, Pero desisyon niya ito. Okay. Ito, maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona Magaliona. versus Ermita. Okay. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, yung maritime rights, limited lang yun. Limited Economic lang po yan rights po. lang yun. Opo. I charge him treason for this. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Territorial rights po yun. Kasi sa ibang bansa, pag pumasok Ayun po ng nga, ibang kaya bansa, ayaw Sen, nilang makipagdebate kasi sasabihin ko lahat ito eh. Hindi na nga makikipagdebate yan, Sen. Hindi, makikipagdebate yan, pilitin nyo. Hindi, sinabi na may Oh, etin mo, dahil nga sa sinabi ni Ping Lacson na sinabi niya na geopolitics, ang pagkuha ng impormasyon sa mga traidor, bla bla bla. Gumawa rin ng pagpapahayag. Itong Justice Carpio, sinabi niya, I intend to revise. Sabi niya, sana ma-revise natin ang Foreign Service Act sa DZBB. May interview siya. Para daw malaman, baka may mga Pilipino na nagsisilbi na foreign agents at binabayaran ng China
So, nasabi na nga natin nung isang araw, nakalimutan niya, yung anak niya nagtuturo sa University of Beijing. Aha. So nagsama-sama sila. Nakikita mo, magdidikit-dikit sa isang ngayon, sa isang larawan na sila magkakasama. Aha. Kung basahin mo yung dyaryo ngayon, yung isang manunulat sa, hindi ko alam kung Inquirer yun o Ambet Ocampo. Opo. Isang malapad na dyaryo na lang po. Oh, isang malapad na dyaryo, Opo. binabanggit na naman niya yung mga naunang mga mapa na pinagsasaligan ni Justice Carpio na, ayan, sabi niya, hindi kagaya ni Marcoleta na pinamimigay niya. Sabi na naman niya. So, iba, yung narrative nila, gumawa sila ng sariling narrative, sila-sila. Opo. At Na pagkatapos pinamimigay nyo ngayon, lang, pagkatapos, merong isang opisyal Oho. ng relihiyon. Ha? Opo. Hindi ko nababanggitin kung anong relihiyon, kung anong pangalan, kinocongratulate niya yung ginawang resolusyon ng mga dilawan sa House of Representatives, gumawa ng resolusyon congratulating the gallantry, the valor, Opo. and the yung katapangan, Opo. kabayanihan ng mga nakatira sa KIG Oo. na magpahayag ng kanilang Oho. na gusto yata nila kung gawing persona non grata, parang ganyan. Nakita mo na kung ano yung kanilang ginagawa. Opo. Kaya inuudyukan Gumagawa na talaga sila nila ng eh. pelikula. Opo. Kaya si Commodore Tariela, gusto niya akong hilain papunta ron para hiyain nila ako, di ba? Oho. Nakikita niyo na kung ano yung kanilang gusto mangyari. Ayun. Kailangan po malaman ninyo, mga kababayan, kung ano po ang buktot na hangarin ng mga tao sa likod ng gumagawa ng isang naratibo. Pero ang batayan po nito ay panlilin lang sa inyo, panliligaw, pandaraya sa sambayan ng Pilipino. Ayun. Pero teka lang, Sen, doon sa punto ng debate, binabanggit mo kayo na ano ba ang importansya at kung halimbawa magkakaroon kayo ng paliwanagan, kasi sabi, may nakikita kong usapan, binigyan na nga niya kayo ng dalawang specific na topic, gusto niyo naman na niya, broad, walang topic, baka lalo tayo magkagulo doon, walang paksang pag-uusapan, kasi West Philippines nga lang eh. Yun, oho. Paano nyo i-drawing? Kako lang. Oho. Dinrawing nyo kasi, hindi nyo sinama. Kaya nga inunahan ko na eh. Kasi baka sabihin niya, hindi, gusto namin yun. Bakit ganyan ang drawing na pinadala nyo sa tribunal? So, ibig sabihin ngayon, barado na tayo ngayon. Gusto nating baguhin yan. Sasabihin niya, teka muna. Nagsubmit na kayo nito eh. Meron na kayo naunang sinumit eh. Oo. Anong tawag doon? Stopel. Stopel palang tawag doon. Oho. Hindi, pero sa tingin ko naman baka matuloy pa po yung debate, Sen. Kasi sabi nga namin ni Nelson, sana may mga grupo na pumagitna para pag-usapan kung ano talaga ang topic. Ano ang Basta wag pag-uusapan. lang. Topic nga is West Philippines Sea kasi dito na ako minamarkahan na parang ako pa ang nag-traidor samantalang silang pangunahing traidor. Oho. Oh. Ayun. Sabi niya, ano Sana naging maliwanag. Opo. Sa amin, Sen, maliwanag. Siguro sa mga tagapanood natin ay maliwanag din. Kasi merong iba, sabi nga namin, kahit anong paliwanag nyo, ayaw talagang tanggapin eh. Hindi ko naman ginagawa ito para sa kanila eh. Ayun, tama kayo. Wala sila sa akin eh. Alam mo, Opo. mas importante sa akin, yung mga kababayan natin na kayang tumanggap ng katotohanan at Yan. katuwiran. Yung Marami open-minded. yan ang pinakamarami. Oho. Yan ang ayaw kung kahit sino ilinlangin sila. Oho. Kasi madali silang gumawa ng naratibo, kagaya ng pinidiscuss natin kanina. Ayaw kung may malin lang doon. Ayaw kung may mailigaw doon, mahirap yun. Kaya gagawin ko lahat ng aking magagawa para sa ganon, ituwid ko yung ginagawa nila na yan. Yan ang ayaw nilang discussing ko. Yan ang ayaw nilang paglabanan namin. Kaya nilimitahan kayo. O kaya nililimitahan ako. Yun lang limitasyon maliwanag na doon eh. Oho. Patutunayan niya raw na yung mali yung sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi man lang niya binalikan kung bakit ko sinabi yun. Oho. Hindi makailangan ng debate yun. Balikan mo lang kung bakit ko nasabi yun eh. Tama. Di ba? Sabi ko nga, wala naman kayo pagkatalunan sa issue na yun. Pagkatapos sinabi niya na, sinabi ko ron ng HIG ay, kung hindi parte ng territory. Hindi ko nga sinabi yun eh. KIG, opo. Kayo nga ang gumawa. Hindi nyo sinabi pero ginawa ninyo, hiniwalay ninyo ang Kalayaan Island Group. Oho. Malinaw na malinaw yun ha. Exhibit A yun. Nilagay pa nila ha. Oho. West Philippine Sea.
Pero may hangganan, wala talaga. So kayo pong mamamayan, kayo pong mga kababayan natin sa Kalayaan Island Group, tinuulit ko po, wala po akong sinabi ang gusto ko yung ihiwalay sa teritoryo natin. Sino naghiwalay? Sila pong naunang iniwalay. 2012 po iniwalay na po kayo eh. Oh. Hindi lang po nila sinasabi sa inyo. Maski si Commodore Tariela napunta ng Punta Rian, hindi po niya sinasabi sa inyo. Oho. Inuutulang niya kayo. Bakit? 2012 alam niya na ang mapa na yan eh. Ayan po. Oho. Oo nga, no? Sino bang gumawa niyan? Ako ba? Hindi po. Tapos iimbitahin niya, gusto kong pumunta sa tamang pagkakataon. Bakit hindi? Kaya lang, tingnan mo, Jen. Opo. Bakit natin kinakailangan talagang bigyan ng coordinates? Palagi doon ako pumupunta eh. Opo. Ba't kailangan natin matiyak ang hangganan ng saganang atin? Dalawang bagay yan, Nelson. Opo. Merong involved na fiscal policy. Bakit? Ang budget natin ay sasaganang atin lang. Gumawa ka ng West Philippine Sea, hindi kasaling KIG, paano natin bibigyan ng budget yun? Oo nga. Ayan. Oo nga. O baka yung pagpunta ko ron, yung gasolina natin, yung sasakyan natin, Hanggang ano yung lang. pagkain natin na gagawin, baka tayo ma-charge ng technical malversation. Hanggang ganan lang kasi natin, ito lang eh. Oo. Pero, Oo. pero balita ko, meron naman daw ata silang Hindi, ano. teka muna yun. Opo, Meron opo. yung pang isa. Oo. So, dalawa yung pinag-uusapan natin. Opo. Fiscal policy Fiscal Ayan. policy. and operational policy. Ano yung Paano yung operational? enforcement? Oo. Paano yung pagbabantay ng dagat mo? Makakarating ka ba doon? Hindi eh. Hanggang dito lang West Philippine Sea mo eh. Nandun na ako, yung teritoryo nandun. At it may generate 12 nautical miles from Yes the po. baseline. Kaya nga sabi ko nga doon sa interview sa akin eh. Siguro yung drawing na sinabi natin kanina, yan West Philippine Sea 1. Pero gumawa din tayo doon, in-close din natin West Philippine Sea 2 para masama din siya. Yun. Hindi ganyan na kamukha yung drawing ko kanina ay yung isang mapa, yung blue na yung covered na, yan. Oho. Yan ang tama, yan ang tunay na mapa. Yan ang guhitan dapat ng West Philippine Sea. Ay, Ba't di nila nilagyan? Yung itong mga blue na ito, Sen. Ayan yung blue doon sa may bandang kaliwa ng ating mapa. Ayan oh. O yan. Kasi nandyan na andyan na yung mga Yung pictures KIG. ng Spratlys. Opo. Parte ng Spratlys, ito yung Kalayaan Island Group. At saka na Sen, yan naman, pwede mong ipakiusap dun sa mga may claimants din dyan na ang kine-claim mo lang dyan, Kaya nga negotiation Oo. Kaya nga negotiation eh. Pero dapat Hindi ba? ganyan ang isipinresent nila. Oo. Oo. Kailangan may paliwanag sa lahat ng mga kababayan natin, lahat ng bahaging ito. Opo. Alam mo ba nung ating i-ratify ang UNCLOS? Oo. Jen? Opo, opo. At saka yung nung i-ratify natin yung ICJ, International Court of Justice Opo. Statute. Parang yung Rome Statute. Pumipirma tayo dyan eh. Oho. Nira-ratify ng Senado yan. Meron tayong dalawang reservation dun eh. Hindi tayo pasasakop sa kanilang pagdidesisyon kung merong issue ng territory at saka delimitation. Kasi alam natin, magulo yung lugar natin. Opo. So, naggawa tayo ng kulatilya dyan. Ayun, Kaya nga, hindi tayo pumunta sa ICJ Oo. nung ilaban natin yung Scarborough Shoal kasi territory yun eh. Oo. Meron tayong reservation doon. Ayun, Hindi oo. rin tayo pumunta sa ITLOS dahil meron nga tayong reservation. Pumunta tayo doon sa special tribunal. Oho. Kung tawagin pa nga nila, Permanent Court of Arbitration. Yung arbitration. Mali yun eh. Oho. Hindi Permanent Court of Arbitration yun. Ad hoc lang yun. Pumili tayo ng arbiters. Opo. At yun, nung makapili tayo, sila ngayon ang gagawa ng arbitral award. Pagkatapos na magawa yung ruling na yun, dissolve na yun. Ayun. Now, tingnan mo kung magsalita sila, the Permanent Court of Arbitration. Oo nga, oh. Yun din ang... Kailangan maliwanagan lahat ito. Kaya kung pre-willing ang discussion, ba't ayaw ba nila ito para magkaliwanagan? Oh, basta usapin, West Philippine Sea. West Philippine Sea. West Philippine Sea, Oo. Oho. Eh, ba't mamarkahan mo yung sasabihin mo eh? Atin ito. Pagdating naman sa tamang pagkakataon, amin ito, kanya, ang daming kukontra sa'yo, hindi mo alam paano mo paninindigan yung ganun sa'yo. Kasi hindi mo maituro. Hindi mo maituro eh. Oho. Pero dito, pansamantala, initially, tinuro nila itong aming West Philippine Sea. Kaya lang, nilabas naman yung KIG. Labas naman ang KIG. Oo, edi ngayon, ang mali mo ngayon, magkasalungat ngayon yung mapa mo at saka yung definition ng West Philippine Sea na nasa batas natin. Tama. Oho.
Kasi sa batas, nandun yung sa West, ang Philippine Sea, include KIG, itong sa Scarborough Shoal, at itong sa... And the maritime feature, sabi niya, ng KIG. KIG. Pagkatapos gumawa sa ng mapa, wala naman sila dyan. Sa lungat. Oho. Paano ipaliliwanag ni Justice Carpio lahat ito? Ayaw nilang pag-usapan ito. Kasi sabi ko nga O kaya bubulagin nila yung tao, dito lang ako. Nakakita ka ba naman debate, ikaw nagdidikta kung saan lang gusto mong pag-usapan? ang punto nga dyan, Sen, ayaw magdebate kasi magkakabuking yan dyan eh. Ay bagay, ito, mayroon na kayo isang naibuking eh, no? Ayoko naman ng bookingan, pero kasi yung ginagawa nila, halatang halata, gumagawa sila ng isang naratibo na akala mo yun ang nangyari. Hindi totoo yun. Gawa-gawa nila, ibebenta nila sa taong bayan. Lalong-lalo na sa mamamayan ng Kalayaan. Oho. Kasi parang gusto nila magalit ang mga taga-Kalayaan sa inyo. Nagagalit ka sa akin ngayon eh. Nagagalit nga. Pero alam ko naman, dahil ang Pilipino, likas na matalino yan, at pag nalaman niya ang kaibayong pananaw at saka yung kaibang pagpapaliwanag, alam na nila kung sino sisisihin nila. Ayun. Nung nakaraan, narinig ko, ini-interview yung mayor ng Kalayaan, sinusubuan ng tanong, pero matalino din sumagot yung mayor ng Kalayaan eh. Oho, magaling. Hindi rin nila basta-basta mahira doon sa gusto nila. May mga binabanggit pa raw siya doon sa UNCLOS na yon. Sabi nila, ang UNCLOS daw po ang batas, hindi ang pangalan ng mapa. Talaga pinipilit nila siya na para bagang yung mapa na gagawin. Walang halaga yan. Hindi mahalaga yung mapa. Importante yung... Ayaw mo naman sundin yung obligasyon mo sa ilalim ng UNCLOS. Pinagagawa ka naman ng coordinates. Ayaw mo namang maglagay. O paano mo rin matutukoy yung hangganan mo? Maski pa paano makwentahin, maling-mali sila eh. Bakit nga ganon, Sen? Retired Supreme Court Justice. Ang kanyang statement, no need to announce coordinate of outer limits. Pero ang UNCLOS, ang sabi, you have to publish. Mas marunong pa siya sa UNCLOS eh. Wala na tayong magagawa doon. Hindi ba niya nabasa kaya yung ano? Nabasa niya siguro pero hindi niya maintindihan. Nakita, hindi maunawaan. Wala akong konklusyon na ginagawa. Paano gagawin mo? Kaya naman niyang magbasa. Palagay ko naman, yung kanyang... Bilang isang abogado hukom, talagang palabas na talaga dapat yan, Sen. Paano nga ang gano'n? Ba't sasabihin niya na hindi na kailangan? Samantalang ang sinasabi ng artikulo, kailangan. Linaw-linaw. Lalong-lalo. Ang kinukot niya kasi, yung principle. Sabi ko nga sa iyo, in an ideal world, na walang disputants, walang claimants, baka sakaling na tayo dyan. Isang perfectong daigdig ang Sinasabi ko nga sa iyo, ang dami sa lahat ng panig, ang daming claimant, nag-o-overlap ang ating exclusive economic zone. Okay sana, Sen, yung principle, kung wala yung UNCLOS na mismo may utos eh. Hindi ba? Andyan, utos na nga, linaw-linaw eh. Yun pa nga eh. Hindi ba? Paano mo ngayon i-execute yung gusto ng mga batas natin? Sabi ng Administrative Order Order 29, Namria, gumawa ka na ng mga chart at mga mapa na may coordinates. I-submit mo, i-deposit mo sa UN. Kasi yun ang utos. Secretary General. Yun ang utos. Kaya sinunod niya. Kasi alam nila yung ano ng UNCLOS eh. Ngayon, sa Section 4, Section 3 yun eh. Sa Section 4 sinabi, DFA, makipag-coordinate ka sa NAMRIA, mag-submit ka ng formal map ng Pilipinas reflecting the West Philippine Sea. Ayaw mong gumawa ng coordinate. Paano ka makakagawa ng mapa? Meron ka ba nakakitang mapa na dinrawing mo lang, wala ka namang batayan? Ito yung gusto kong sagutin nila. Ayaw nilang ayaw ba nilang i-discuss natin? Kagaya ng ginagawa natin ngayon? Parang ayaw nila sa nga kasi magkakaalaman eh. Ito meron pa ako itatanong sa kanya kung sakaling magharap kami. Naku, baka ano yan? Huwag na, baka mamaya. Baka kami tumanggap po yung hamon eh. Di ba? Sabi naman makikipag-debate raw po sa inyo. Sabi ni Ka Norbert Del Rosario, Jen, Nelson, Asen, 42 years po yata. Nabanggit natin, 32 years daw eh.
Pero ang kanya daw kwento ay 42 years pala. Mas mahabang taon pala, Sen. Since 1980, ano? Oo. Hindi, 1994. Kwentahin nyo nga. 94. 94 pala. Kasi 84 yung nabanggit kanina. Hindi, 1994. 1994 Tama hanggang... yun, 20... Nung yung force ng ano, yung ibig sabihin, yung kapangyarihan niya ay umabot na sa atin, 1994. Ayun. Yung opo. 1984, nung i-ratify natin. Aha. Okay? Nung pumirma tayo, 1982. Nung nagganap na naging ano sa atin, Aha. it entered into force Opo. ay 1994. Aha. Kaya 32 years na, 32 sabi ko years, nga, tama, opo. ayaw ninyong gawin ang obligasyon. Ayaw Ayaw yung sumunod. sundin. Ayaw Ayaw yung sundin yung sundin utos. ang utos ng Article 74 UNCLOS. Bakit? Aha. O, sabi niya, hindi na kailangan. O, sino paniniwalaan natin? Siya o yung UNCLOS? Sinong paniniwalaan ng mga international community? Dapat tayo ay bahagi ng international community. Opo. Ang pinag-uusapan natin ay karagatan, apektado ang ating international relations. Opo. Kaya, ang umiiral na batas, pasakop tayo doon. May karapatan tayo sa ilalim ng batas na yan. Pero higit sa lahat, meron din tayong obligasyon. Ano, puro rights lang ang kukunin mo, yung obligasyon ayaw mo. Hanggang ngayon, wala nga tayong ginagawa. Ang NAMRIA, 14 na taon, hindi niya may drawing. Ito namang UNCLOS na sinabi 75, 32 years na, hindi pa natin nagagawa. Aha. O pagkatapos ang lakas ng loob natin, atin ito. O, kayo na. Asan ang atin? Basta. Sabi niya, basta atin yan. Hanggang 200 nautical miles. Sabi nung Malaysia, oy, nagpas na. Ikaw nga, may titulo ka eh. Kailangan, si Nelson, nag-aalangan siya. Nag-petition siya. Quieting of title. Kasi nakikita niya mukhang mali yung titulo mo eh. Parang gawa-gawa mo lang eh. Aha. O edi ngayon, nagpa-survey ngayon ng korte. Akalain mo 3 kalsada pala yung sinakop mo. Pwede ba yun? Hindi pa. Pati pala yung ilog doon sa likod mo, sinakop mo. Bawal yun. Hindi po pwede yung gano'n. Sa local pa lang, importante na. Importante talaga yun. Sinasabi sa akin bakit na kailangan bang i-coordinate? Kailangan kapag meron disputants, may claimants. Para sa ganun, ganap tayong nakahanda. Yung bang paghahanap ng legal at clarity para sa posisyon natin? Ha? Pagiging Para traidor ba matukoy yun? talaga natin ang atin, ano? Pagiging traidor ba yan? Hindi, makabayan yun. Yung Sen. bang paghahanda Oo. sa susunod na mga daang taon na maaaring Generasyon. iiwanan natin ang bansa natin ito ng ganito ang ating Magulo lang. konsepto sa pag-aari. Oo. O di, kawawa yung mga susunod na lahi sa atin. Hanggang ngayon, sabi siguro, ba't nagkaganyan ang mga nauna sa atin? Di ba nauna sa Hindi atin? inayos. Sino ba yung nauna sa atin? Si Nelson Subarjaga. Yan sa Barjaga. Bakit kaya ka? Wala ba pa lang silang, natin wala naman, pa di ba silang lang kakayahan nagmalasakit? para ayusin to bago man lang nila iniwan ang mundong ito. Oo. Ngayon po, tinatama natin. Yung May kumukontra naman. yung pagtatama ba? Oo. Ang paglalagay ng mabuting paninindigan para sa ganun, maraming batayan, maraming pundasyon para yung sa atin ay hindi magiba ng kahit sino. Yan. Pagiging traidor ba yun? Yan ang pagiging tunay na makabayan, Sen. O sa kanila iba eh. Kaya nga pag-define po ng geopolitics, mali pa eh. Oo. Anti-Pilipino nga yun. Talagang gagawa sila ng, isipin mo, i-define mo yung geopolitics sa ibang bagay. Oo. Ayun, nakita na po ninyo kung paano yung gusto nilang mangyari. Nagagalit po kasi si Atasen kapag tinatagurian yung yung little knowledge is dangerous. Wala, sinabi ko ba yun? Sinabihan ko ba siya ng gano'n? Ang Hindi sinasabi naman ko, patungkol sa kanya yun eh. General statement yun. yun. Sa lahat. Hindi Opo. mo ako nagsabi nun eh. Grade 1 pa lang ako sinasabi na yun eh. Yes po. Ano ba naman kayo? Hindi naman patungkol sa kanya. Ang sinasabi lang natin, yung natutuhan natin, Opo. magmula na tayo grade 1, aplikable hanggang ngayon eh. Totoo. Sa lahat ng tao yan, Sen. Napakarami kasing mga tao na nagkataon pa yung mga iba, retired justice ng ating... sila yung nagiging modelo ng walang kakayahan na ilahad ang tama. Yan. At hindi lamang yun eh. Ang gusto nilang ilahad yung mali. Yan. Ay, naku. Si So- Kuya Joey Lipa sabi, yes, tama po, makabayan yan ang ginagawa ninyo, Sen. Oh, si Kuya Just Vlog, ganun din po. Yan ang makabayang senador, hindi yung iba. Ay, nako. Anyway, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.
Hindi mo nakikita na gusto niya rin ako? Nababasa ko na rin si Rudolph. Gusto ka rin niya. Totoo yan. Okay lang na may karibal ako. Desisyon mo pa rin. Ngayon may pagpipilian ka. Mamili ka mabuti. Ako na muna. Kunwari pa tong si John. Jenny, madilim. Ako muna ang papasok. Pero sa totoo, maagap din naman. Here we meet again. Panoorin mamaya 9 p.m. dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po Net25 HD mula sa lista ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng saganang mamamayan. Sa ipi-play natin yung original na tanong ninyo at yung sagot ni Captain Pilar. Para magkaroon sila ng comparison doon sa pagkaka-splice sa kanyang Sige, original. bilisan niyo, wala na tayong oras. 1 minute. Yan. The department believes that escalation, even in public messaging, should be undertaken only when it advances clear strategic objectives and the national interest. Ano pong strategic objective o national interest ang na-achieve natin sa ginawa ni Commodore Tariela na magpakita ng ganong mga statements at mga caricatures sa uncompromising at nakakahiyang paglalarawan sa kanilang head of state. What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the term RCs, our rights and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours and what is stated in our law, sir. What is legally ours must be defended, must be protected, and we should fight it out to the last drop of our blood. Ayun, yun ang buong sagot, Sen. Opo. Pero hindi yun ang yung original tanong ko, yung sagot niya pero yun ang in-splice niya, Yun na dinala nga niya po. sa kabila. Yes, so I should give up. Tapos ito yung sinagot. Kaya babalik tayo, di ba? Do I intend to deceive? Pagka pinagdugtong mo yung magkahiwalay na sentence, mag-iiba meaning Sa nun. nangyari ngayon, sa ginawa niyang pinagagawa niya, do I intend to gain undue advantage? Ang sagot doon, yes eh. Hindi ka magiging honorable ngayon. Ayun. Oo nga. Ay, Maliwanag na yun. Opo. Anyway, Sen, meron tayong 3 minuto bago lang tayo magtapos. Iko-congratulate lang natin ang ating kaibigan, Oy, si sino yan? Attorney Gilbert Ordoña. Aba. Attorney Gilbert, siya na kinilala po ng BOC, Bureau of Customs. Siya po kasi ang Executive Officer ng Customs Anti-Illegal Drug Task Force. Ayan. At ito'y nakatulong po sila para makumpiska yung bilyong halaga ng droga nito mga nakalipas. Attorney Gilbert, congratulations po sa inyo at sana'y marami pa kayo masabat na droga na pumapasok po sa Pilipinas. Ang Karay Manyo, Karay, salamat po ng marami. Sabi niya, Jen, nako, lagi na lamang mainit ang inyong talakayan pero natututo po kami. Yan ang importante. Kaya kung namin tinatalakay, pinag-uusapan ito, importante matuto ang ating mga kababayan. Hindi para pag-apuyin ang damdamin nila Hindi po, sa hindi. magitan ng mali-maling pagpipresenta ng naratibo. Hindi kailanman layunin ng programa na manlinlang Opo. at makagoyo sa sarili makapanloko. nilang kapakanan. Ayan. Ayan. Oy, Lilinawin lang natin, di ba?
Congratulations din, Jen, ha? Oo. Kay Kasam Garcia sa kanilang Year 7 Members Congress ng King's Empire Corporation. Iniimbitahan tayo sana dyan, no? Dyan na sa May Timog, eh. Pumunta Eh, ako kanina. pumunta ka ba kanina? Alam ko. Pero bakit kulay pink ang suot Ayan, mo? dahil ito yung ano nila, kulay. motif. Oo. Ayun. Eh, si Jen nasa kasal eh. Ang kasal naman yung napuntahan ko. Ano? Ang ka Patrick De La Rosa, dyan naman sa Spain. Magandang hapon po sa inyo. At ang ka Benny Paano mo alam na Baque. hapon sa Spain ngayon? Po. Hapon pa sa Spain ngayon? Hapon sa Pilipinas. Ha? Binabati natin ang hapon mula sa Pilipinas. Hapon kasi sila manonood. Opo. At ganoon din po ang ka Benny Valle Senior. Ayan. Lagi yan. ha? Ganon din po ang ka Ate Bernadette Ora. Ayan. Oo. Engineer Bernadette Ora, congratulations sapagkat siya po rin nakapasa doon sa civil engineering exams. Apa, oo. Ang daming nanonood sa atin ngayon pala. Oho. Oo. Ganon talaga. Mukhang lahat nanood ngayon Oho. Sen, salamat po ng marami sa inyo. Lalo naman ako nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay dyan. Opo. Na kahit anong pilit na ipihit ang mga pangyayari, mga ibang naratibo, hindi sila naniniwala. Totoo po. At saka Yan talaga- ang tunay na, ano? Opo. Yan ang tunay na Pilipino. Pinagkukumpara nila. Sino ba nagsasabi ng totoo? Oo. No, tama Pero po kayo. mga kababayan, pagpasensya nyo na lang po. Siguro tumatanda na yung mga yan. Patawarin nyo na sila sa kanilang pagkaka